kooperasyon sa gawain ng Ebanghelyo. Ang mga bersyon ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia, New King James Version naman, sa English, liba na kung babanggitin. Ang pamagat po natin na kooperasyon sa gawain ng Ebanghelyo, kapag sinabing sa gawain ng Ebanghelyo, mga kapatid, ay ito'y may kaugnayan sa ating pagiging mananampalataya bilang mga Kristiyano na nagkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo at naniniwala tayong naligtas tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, sinampalatayanan natin ang pagliligtas na kanyang ginawa. So, kooperasyon sa gawain ng Ebanghelyo, so tungkol ito sa ating pakikipagkaisa, pakikipagdamayan sa gawain ng anumang gawain natin na may kaugnayan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. So, ang isa sa pinakamahalagang aspeto, mga kapatid, ng ating pananampalataya ay ang pagkakaisa at pagdadamayan natin sa gawain ng Ebanghelyo. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang maging solong mananampalataya. Tinawag tayo upang magtulungan tayo bilang bahagi ng isang malaking pamilya ng Diyos. Kung tawagan ay church. So, merong universal church at merong local church. Napag-aralan na po natin yan. At ang aplikasyon na nai-apply natin ang mga aral tungkol sa pagtitinginan bilang magkakapatid sa pananampalataya ay higit nating na-applyan sa local church. Sapagkat ang universal church, mga kapatid, ay yung spiritual body ni Christ sa buong mundo at wala namang isang taong namamahala lang nun. Kundi ang universal church na napag-aralan natin sa Biblia, yun ay binubuo ng mga local churches at doon tayo kabilang ang bawat isa. At dapat lang mapabilang tayo sa isang local church. Alam niyo, mga kapatid, ang pagkakaisa natin, yung pagdadamayan natin bilang kasama sa pamilya ng Diyos ay lubhang napakahalaga upang maisulong ang gawain ng Ebanghelyo sa mundo at mapanatiling matitibay sa pananampalataya ang kapatiran. At sa araw na ito, mga kapatid, sa pagkakataong ito, itatalakayin natin ang konsepto ng pagdadamayan at pagtutulungan at kooperasyon. Ibig sabihin ng kooperasyon, yung nakikipagkaisa tayo, nakipagtulungan tayo sa gawain ng Ebanghelyo. Batay sa mga talata na ating pag-aaralan, mga kapatid, sapagat maraming talata ang Biblia na nagtuturo tungkol sa kooperasyon sa gawain ng Ebanghelyo at hindi naman natin matatalakay lahat yun dahil sa limited ang time natin sa mga ganitong okasyon, di ba? Hindi naman tayo pwedeng humaba ng humaba at baka kayo'y makatulog dyan. No? May inip kayo. So dahil sa time limit ay pag-aaralan natin ang 4 na grupo lang ng mga talata na nagtuturo, nagpapahiwatig ng kooperasyon sa gawain ng Ebanghelyo. Ito yung mga talata sa Pilipos, sa Roma, sa mga gawa at sa Galacia. Yan, mga kapatid, ay hinati natin, yung lesson natin ngayon, hinati nga natin ayon dyan sa mga talatang yan o sa grupo ng mga talatang yan. Hinati natin sa 4 na bahagi. Maikling bahagi lang to, mga kapatid. Number 1, yung tungkol sa sinasabi sa Pilipos 1:3 hanggang 5. Diyan ay makikita natin ang pagkilala o acknowledgement. Yung pagkilala ni Pablo at pasasalamat sa pagdadamayan na kanya nakita sa Pilipos na dapat nating tularan. At yung ikalawang bahagi ay ang pagkakaisa ng iisang katawan, yung church na tinutukoy rito na katawan, na meron diyang pagkakaisa, mababasa natin sa Roma 12:4 hanggang 5. At yung ikatlong bahagi ng ating aralin ay yung nasa Gawa 2:44 hanggang 47, yan ang isang halimbawa, ang buhay ng mga unang mananampalataya, halimbawa ng kanilang ginawang pagdadamayan sa isa't isa at kooperasyon.
At ang huli mga kapatid ay yung sinasabi sa Galatia, yung pinakadiwa dyan sa Galatia 6:9 hanggang 10 ay yung tungkol sa hindi pagsuko sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin dapat tuloy-tuloy yan. So isa-isahin po natin mga kapatid, dito tayo sa unang bahagi, yung pagkilala at pasasalamat sa pagdadamayan. Dito mga kapatid sa Pilipos ay makikita natin ang tungkol dyan. Si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, nagpahayag siya ng kanyang katuwaan, kagalakan at pasasalamat sa mga mananampalataya doon sa local church ng Pilipos dahil sa kanilang pakikibahagi sa gawain ng Ebanghelyo. Doon mga kapatid ay nakita niya, nadama niya si Pablo na hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon. Alam niya na kasama niya ang mga kapatid sa pananampalataya sa Pilipos sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sabi nga rito sa Pilipos 1:3 hanggang 5, sabi rito, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naalala. Na laging nananalangin, may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Sa verse 5, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Nakita niyo mga kapatid, no? Diyan sa 3 sunod-sunod na mga talatang yan. Nakita natin, nagsasaad yan ng katuwaan ni Pablo na natanggap niya mula sa iglesia sa Pilipos. Sa verse 5 nga, tinukoy niya yung pangunahing pinagmumulan, yung pinaghuhugutan ng kanyang kagalakan na ito, yung kanilang pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Fellowship in the gospel. Ibig sabihin, meron silang part tungkol yan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. So, hindi lang si Pablo nagpapalaganap ng Ebanghelyo, kahit hindi naman nangangaral ang lahat ng mga taga-Pilipos, pero bilang isang local church ay tinutulungan nila si Pablo na magpalaganap ng Ebanghelyo. Alam niyo mga kapatid, ang liham na ito ni Apostol Pablo ay isinulat humigit kumulang sa 12 years pagkatapos ng pagkakatatag ng church sa Pilipos. Ibig sabihin 12 years nang umiiral ang church doon sa Pilipos nang isulat ni Pablo ito, ng mga bandang 49 AD. Sa kanilang pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ay kanilang sinusuportahan ang gawaing pagmimisyon ni Pablo upang maabot ang mas maraming mga tao para kay Kristo at makapagtatag ng mga local churches si Pablo sa iba't ibang lugar sa Asia Minor. Sinimula ni Pablo ang hindi bababa. Alam niyo mga naitatag ni Pablo sa kanyang pangunguna? Mga 20 at maaring higit pa 20 mga local churches sa iba't ibang mga lugar sa Asia Minor. Tumulong itong lokal na to, yung local church ng Pilipos, na pondohan ang lahat o hindi man lahat, ang ilan sa mga kongregasyon na naitatag ni Pablo sa Asia Minor. Ang local church ng Pilipos, mga kapatid, ay naunawa nila yung kahulugan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yung kahalagahan nun, naiintindihan nila yun. Kaya nga, full support sila kay Pablo sa abot ng kanilang makakaya. Mababakas nga natin mga kapatid yung example ng pagtulong ng local church ng Pilipos sa chapter 4 ng sulat ni Pablo dito mismo sa Pilipos. Sa Revised Tagalog Popular Version sa 4:14, ito po sabi ni Apostol Pablo sa Magandang Balita Biblia. Yan yung Revised Tagalog Popular Edition. Sabi ni Pablo, gayunman ikinagagala ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Ibig sabihin, natutuwa si Pablo dahil tumutulong si yung lokal ng Pilipos sa mga paghihirap ni Apostol Pablo. Tingnan natin, sumunod na talata. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng
magandang balita. So sa simula pa lang ng pangangaral ni Apostol Pablo ng magandang balita o ng ebanghelyo, at sabi ni Apostol Pablo rito, yung iglesia lamang daw ng taga-Pilipos ang nagkaroon ng bahagi o nakahati niya sa hirap at ginhawa nung nagsimula siya mangaral ng ebanghelyo. At sa 16, ang sabi niya, nung ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. So, nagpapadala ng tulong yung lokal ng Pilipos kay Pablo. Maging nung nasa malayong lugar siya, pinadadalan siya ng mga kapatid sa Pilipos para sa mga pangangailangang material. Pangangailangang material yan, mga kapatid. Yung pinadala ninyo ako ng tulong. Sa English nga, no? For even in Thessalonica, you send aid, ayuda, tulong, once and again, palagi, di ba? For my necessities, yung mga pangangailangan niya. Ngayon, ano naman ang aplikasyon na to sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, bilang isang kasama sa church ng ating Panginoon Kristo. Sa ating mga iglesia lokal, mga local church, meron tayong kinabibilangan na local churches. Mahalaga yung pagkilala sa bawat isa na nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Ang bawat paglilingkod, maliit man o malaki, ay mahalaga. Di ba sa local church, merong iba't ibang mga tungkulin yan. Bawat isa, mga kapatid, na mga kapatid dyan na nanunungkulan, na nagpaparticipate sa gawain ng pagpapalaganap ng ebanghelyo at sa pagpapanatili ng pananampalataya ng kapatiran, mahalaga na kinikilala yun. Katulad ni Apostol Pablo, sa nabasa natin mga talata kanina, na talagang kinilala niya, in-acknowledge niya, ni-recognize niya yung mga ginawang paglilingkod, pagtulong ng mga kapatiran sa Pilipos sa kanya. Mahalaga yun, mga kapatid. Nagpasalamat si Pablo sa pamamagitan ng prayer at pinarating niya yun pinaalam niya yun sa mga taga-Pilipos na nagpapasalamat siya sa Diyos. Pasasalamat at pagkilala sa kontribusyon ng kapatiran sa Pilipos. Yun nakatulong sa kanila para lalong lumakas ang kanilang mga kalooban, ma-encourage sila. At nagpapaalala sa atin naman yan, mga kapatid, na tayo ay merong isang layunin ng pagdadala ng ebanghelyo sa iba. Bawat isa sa atin, mga kapatid, kahit ikaw, hindi ka preacher, dumadalo ka, tumutulong ka sa kasiglahan, nag-aabuloy ka rin, nagbibigay ka ng offering, na ginagastos sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa iba't ibang mga gawain sa kapatiran para sumigla ang kapatiran. So yun nakita natin, no? Yung pagkilala at pasasalamat sa pagdadamayan. Meron damayan, di ba? Nagtutulungan. Dapat ganun ang local church. Tayo tumutulong, mga kapatid, upang ang ebanghelyo ay may palaganap. Maring hindi nga tayo direktang nangangaral, pero tumutulong tayo sa ibang paraan sa pamamagitan ng mga offering, mga love offering, mga abuluyan, contributions, financially, at yung physical attendance lang natin, mga kapatid, sa bawat lokal, nakatutulong yun para sumigla ang isa't isa. Di ba ba? Kapag tayo palaging present sa ating mga pagtitipon, nakatutulong yung ano natin, yung merely na umaten tayo, nakita tayo, masigla tayo, nasa pananampalataya pa rin tayo. Pag nakikita natin ang isa't isa na ganun, nagiging masigla tayo, na-encourage tayo sa isa't isa. At yun, mga kapatid, ay kinikilala natin, gaya ni Pablo, kinikilala natin at pinasasalamatan natin yung ganong uri ng kooperasyon na ginagawa ng lahat. So yan po, mga kapatid, pagkilala at pasasalamat sa pagdadamayan natin, magkakapatid, sa pananampalataya. Ang ikalawang bahagi, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagkakaisa ng iisang katawan bilang isang church, mga kapatid. Lalo na sa local church natin may apply ito. Tingnan niyo. Sa Roma 12:4 hanggang 5, sabi rito,
Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi. At ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. So, sa isang katawan, yung literal na katawan muna tayo, mga kapatid. Yung literal na physical na katawan ng tao, maraming parts yan, maraming members. Pero isa lang ang katawan natin. So, dito mga kapatid, at maging sa ibang mga talata ng Biblia, ay talagang itinutulad at isinasalarawan ng Biblia yung church ng Panginoon sa literal na katawan ng tao. Ang katawan ng tao, mga kapatid, binubuo na maraming mga sangkap. Merong mata, may tenga, may ilong, di ba? Ganyan yung literal, may paa at iba pa. Lahat ng bahagi ng katawan natin, dinisenyo yan ng Diyos na kumikilos yan, gumagawa yan, no, ng merong koordinasyon at merong kooperasyon sa isa't isa. At merong pagmamalasakitan, di ba? Yung kamay natin, kumikilos yan ayon sa kagustuhan ng katawan natin, ganun din ang ibang part ng katawan natin. Nagkakaroon ng pagtutulungan yan sa alagaan sa isa't isa. Yung mga bahagi ng literal na katawan ng tao, diyan itinulad ng church. Lahat ng bahagi ng ating katawan, mahalaga. At walang makapagsasabi sa anumang bahagi nito na hindi niya kailangan ng isa't isa. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa ibang mga talata ng Biblia na yung kamay, hindi niya pa pwedeng sabihin na hindi niya kailangan yung mata. Di ba? O hindi niya kailangan yung paa. Lahat tayo sa katawan natin, mga kapatid, kailangan yan. May kooperasyon yan sa isa't isa. So, ganun din, mga kapatid. Sa susunod na talata, sabi nga, kaya't tayo, ito sa church na marami ay iisang katawan kay Kristo. At ang bahagi na, at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Pansinin ninyo yung mga salita, no? Sama-sama sa isa't isa. Individually members of one another. So may kaugnayan tayo sa isa't isa. Kung paano sa literal na katawan ng tao, gano'n ang church, no? Gano'n din tayong nasa church, mga kapatid. Meron tayong pagkakaisa. Pagkakaisa ng isang katawan. Yung church, mga kapatid, ay itinulad nga sa katawan ng tao. May iba't ibang bahagi, ngunit lahat ng bahagi mahalaga. Bagamat iba-iba ang mga tungkulin natin sa church, may iba't iba tayong talento, tayong lahat, mga kapatid, na nagtutulungan para sa layunin na mapalapit ang mga tao kay Kristo. Yan na nga yung pagmimisyon, pag-aakay ng mga kaluluwa sa Ebanghelyo, at hindi lang yun. At kapag naakay na, ay tumibay ang pananampalataya ng isa't isa. Ang ating pagkakaiba-iba ay hindi dapat magdulot ng pagkakahati-hati, kundi iba-iba tayo ng tungkulin kasi katulad ng katawan ng tao, iba-iba ang function. Pero lahat ng yan, nagpa-function sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya mga kapatid, marahil ikaw ay may iba't ibang talento o kakayahan. Lahat naman tayo binigyan ng talento ng Diyos. Maliit man o malaki, depende sa naging desisyon ng Diyos at sa ating pananampalataya. Maring iba ang iyong kaloob kumpara sa iba, ngunit ang bawat isa mahalaga. Tandaan ninyo, bawat isa sa atin, member ng katawan ng ating Panginoong Kristo. At tayo dapat magkaroon ng kooperasyon, koordinasyon at pagkakaisa sa isa't isa. Na ang layunin natin ay para sa ikabubuti ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Sapagkat tayong lahat, mga kapatid, ay tinawag na maging kabahagi ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yun ang isa sa mga major purpose ng church. Palaganapin ang salita ng Diyos at i-maintain ang mga naakay na sa pananampalataya. Natatandaan niyo yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na ituro ninyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ituro raw lahat na mga unang alagad, sa mga susunod pa mga alagad, lahat ng aral ni Kristo. Kaya walang tigil yan, mga kapatid. Tuloy-tuloy ang ating pagtitipon para sa ikatitibay
ng isa't isa sa pananampalataya. Meron tayong ganap na pagkakaisa dapat sapagkat tayo'y, imagine ninyo, isang katawan lamang. So yun po mga kapatid. So kooperasyon na naman yan, di ba? Kooperasyon dahil meron pagkakaisa. Ngayon, sa susunod naman mga kapatid ay yung ikatlong bahagi ng ating paksa ngayon sa Gawa 2:44 hanggang 47. Ang buhay ng mga unang mananampalataya. Ito yung isang halimbawa ng pagdadamayan. Tingnan niyo kung gaano katindi yung nangyaring pagdadamayan. Nung unang siglo to mga kapatid sa Jerusalem, yung local church sa Jerusalem. Tingnan niyo mga kapatid. Sa talatang ito mga kapatid, makikita natin na yung aktibo na pagtutulungan ng mga unang mananampalataya. Hindi lamang sila nagdadamayan sa spiritual na gawain. Hindi lang po religious na pag-aaral. Pero nag-aaral palagi sila sa salita ng Diyos. Nagtitipon sila palagi. Pero hindi doon natapos yun. Kundi pati sa kanilang mga material na pangangailangan. Yung mga pangangailangan nila, gaya ng pagkain. Abay, share sila noon, mga kapatid. Ipinakikita dito na ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na aksyon sa pagmamahalan at pagtutulungan. Tingnan nyo mga kapatid. Ito, matindi to. At hindi naman natin sinasabi at hindi naman din sinasabi ng mga talatang babasahin natin na ito'y utos sa panahon natin ngayon. Pero babasahin natin ito para makita natin kung saan sila umabot sa kanilang kooperasyon, pagdadamayan sa isa't isa. Yung mga unang Kristiyano to sa Jerusalem. Sa Gawa 2:44, ito yung bahagi ng unang kasaysayan na mga unang naging mga Kristiyano matapos na si Jesus ay umakyat sa langit. Ang sabi rito, ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Imagine ninyo, no? Yung kanilang mga ari-arian ay para sa lahat. Magkakasama daw sila. Together, no? And had all things in common. Kung ano meron isa, meron din yung isa. Nagpantay-pantay sila sa kanilang material. Material yan na pangangailangan. Ari-arian. Tuloy natin ang basa. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Mabigat yan, mga kapatid, At hindi naman sinabi na implement natin ngayon yan. Ang dapat natin maunawaan dito, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin nito literal na gagawin at gagayahin natin sa panahon natin ngayon na ipagbibili natin ang ating mga ari-arian, mga properties natin, ibebenta natin, tapos pagsasama-samahin natin. Ganun kasi nangyari dyan, mga kapatid. Pero tandaan nyo, hindi utos yan sa panahon natin ngayon. Hindi naman sinabi na gagawin natin ngayon yan. Ito yung kanilang ginawa sa Jerusalem. Noong panahon na yon. Dahil nakita ng kapatiran at ng pamunuan, nandun yung mga apostol, yung pangangailangan na gawin ito sa kanilang sitwasyon. Tandaan nyo, sa kanilang sitwasyon yan. Pagkatapos yung mga talatang yan, mga kapatid, sa Gawa chapter 2, may mga ibang talata pa yan, pagkatapos yan, wala na tayong mababasa sa kasaysayan at sa loob ng Biblia na ito'y ipinag-uutos sa lahat ng mga dako, sa lahat ng mga local churches. Hindi inutos yan. Ginawa nila yan. Yun ang na-desisyon na nila noong panahon na yun. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi mga kapatid, sa kasaysayan kasi ay talaga nagkaroon ng famine. Pag sinabing famine, mga kapatid, malawakang tagutom sa lugar. Maaari nagkaroon siguro ng drought, tagtuyo, walang pananim doon sa region na yon. Alam niyo, kung uungkatin natin ang kasaysayan, na mayroong mga referensya sa history na nagkaroon ng tagutom talaga, famine sa Judea at siyempre, pag sinabing Judea, kasama yung Jerusalem dyan. Noong panahon ng mga apostol. Isa sa mga pinakakilalang referensya na matatagpuan natin sa Biblia mismo, sa aklat ng mga gawa, dito sa Gawa 11:27 hanggang 30,
yung prophecy. Nadaanan natin to minsan eh. Tatanda ko, ginamit natin tong talatang ito. Ano? Si Brother Butch ata nagpaliwanag nito eh. Nagkaroon talaga ng tagutom doon. Ito mga kapatid sa Gawa 11:28. Isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo, ang tumayo at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong sanlibutan. At ito'y nangyari sa kapanahunan ni Claudio. Si Claudio yung emperor no ng Roma. So ayon sa kasaysayan, sa tala, sa history, yung tagutom na ito mga kapatid, yan sa Biblia yan ha, merong binanggit ang isang propeta na ang pangalan ay Agabo na magkakaroon nga ng tagutom sa libutan. At kung babasahin pa natin ang context yan, apektado yung mga Kristiyano sa Judea. Sakop sila ng tagutom. At kung titingnan natin sa history mga kapatid, yung tagutom na ito ay tinatayang nangyari sa pagitan ng 44 hanggang 48 AD sa panahon natin, CE. CE, ibig sabihin, contemporary era. Sa paghahari noon ni Emperor Claudio, katulad ng sinasabi dyan sa Biblia. Yung tagutom mga kapatid ay partikular na nadamayan sa Judea. At ang mga mananampalataya sa Antioquia, kung titingnan natin sa history niyan, sa Biblia, ay nagpadala ng mga tulong sa mga kapatid sa Judea bilang pagtugon sa pangangailangan sa panahon ng tagutom. Kaya nagkaroon ng abulo yan nun eh. Nadala-dala nila Apostol Pablo. Nadaanan natin yan kung present kayo palagi. Bukod dyan, sa biblical account, meron ding account yung historian na ang pangalan ay Josephus. Si Josephus, mga kapatid, ay isang kilalang historian, manunulat. Isa siyang Hudyo na nabuhay noong unang siglo. Inabot mismo niyan, nasaksiyan niyan. Sa kanyang aklat na kung tawagin ay The Antiquities of the Jews, no, sa chapter 2 nun, nabanggit niya yung kakulangan ng pagkain sa Jerusalem noong panahon ni Claudio. So yung mga referensya mga kapatid, mula sa Biblia at mula sa sekular na history, yung labas sa Biblia na history record, ay nagpapatibay na may naganap ng tagutom sa Judea noong unang siglo sa panahon ng mga apostol. Kaya sila nagdesisyon ng ganon. Tayo, wala namang ganon eh. Papayag ba tayo na ibenta natin ang lahat ng mga area-area natin? Diba? Sa local church tayo. Bebenta ba natin lahat ng area-area natin sa pagsasama-samahin natin tapos i-distribute? Hindi yung necessary at hindi kailangan natin hindi angkop. Kaya ito mga kapatid, itong pangyayaring to, hindi naman utos yan eh. Kundi pinakikita lang sa atin yung naging pagkilos nila. Ipinagbili nila ang kanilang mga area-arean at mga kayamanan at ipinabahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang dapat natin makita dito mga kapatid ay ang kanilang ganap na pagkakaisa at aktibong pagtutulungan. Kaya nga yung subtitle natin dyan ang buhay ng mga unang mananampalataya, halimbawa ng pagdadamayan. So example lang yan mga kapatid. Kumilos sila na parang iisang katawan at naging lubos ang kanilang kooperasyon sa kanilang pagmamalasakit sa kapatiran sa Jerusalem. Ito ay sinagawa ng mga Kristiyano noong unang siglo sa Jerusalem habang nananatili pa rin. Hindi lang puro material ang kanilang inasikaso dyan. Hindi lang sila nakafocus sa material na pangangailangan sa gitna ng tagutom. Nananatili pa rin yung kanilang pagiging aktibo sa pagdalo sa mga pagtitipon at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Verse 45 yan ha. Kung itutuloy natin sa verse 46. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, magkakasama sila sa templo, mga Hudyo kasi yan kaya may templo sila. Nandun na bago pa lang magkaroon ng mga Kristiyano sa Jerusalem, nakatayo na yung templo dun At mga Hudyo kasi sila So, lugar nila talaga yung templo. Araw-araw daw sila magkakasama sa templo. Sino sila? Yung mga mananampalataya. No? Na nakaugalian na nila na magkita-kita ron at nagtitipon. Ano bang ginagawa nila doon? Hindi nagsishare sila sa isa't isa. Nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Sabi rito, at araw-araw
Habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. So habang ginagawa nila pagiging active sa templo, sa mga bahay-bahay naman, nag-share sila, nagpuputol-putol ng tinapay. Hindi natin alam kung Santa Cena yan na ginagawa nila o hapunan ng Panginoon o talagang literal na naghahati-hati sila sa pagkain. At nagsasalo-salo na may galak katapat na puso. Salo-salo talagang literal na pagkain yung kinakain nila. Hindi yung Santa Cena kakaparanggot lang, no? Gaya ng ginagawa natin. Kundi pinakikita dyan, no? Pinaghalo yung spiritual activities nila at yung physical na pagtutulungan nila sa isa't isa. So isang halimbawa yan, mga kapatid, ng pagdadamayan at kooperasyon ng mga unang Kristiyano. At sabi pa sa sumunod na talata, na nagpupuri sa Diyos. Yung pag ginagawa nila, nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So, nakita nyo ng mga kapatid mo, kung i-apply natin yan sa buhay natin ngayon, sa ating mga local churches, paano tayo nakikibahagi sa buhay ng ating kapwa mananampalataya? Alam nyo, hinihikayat tayo ng mga talatang binasa natin na hindi lamang maglilingkod sa spiritual na gawain. Hindi yung attend ka lang natin, tapos nun, wala tayong pakialam sa isa't isa at sa iba pang mga gawain, hindi tayo nakikipag-cooperate. Kundi mga kapatid, ay dinggin natin, tingnan natin yung mga praktikal na pangangailangan ng bawat isa. Ang pag-share, yung sharing, pagbabahaginan, ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lang Bible sharing lang. Pero kasama yun, pangunahin yun. Pero hindi doon natatapos ang ating kooperasyon, pakikipag-ugnayan, pagdadamayan sa isa't isa. Hindi puro aral lang. Nag-aaral tayo, application nun. Aplikasyon ng pag-ibig, aplikasyon ng pagdadamayan, magkakapatid. Di ba? So nakita natin dyan sa Gawa 2:44 hanggang 47, nakita natin pareho nagginawa nila yan. Na meron silang active na partisipasyon at kooperasyon sa mga espiritual na gawain, gaya ng pagpupuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi nila pinabayaan ang pangangailangan ng isa't isa. Ganun din tayo. At siyempre, sa panahon natin ngayon, may mga tao na nananamantala naman. Makikita natin naman madidetect naman natin mararamdaman naman natin kung sinasamantala lang ang church ng ibang mga tao. May ganun kasi. Yung para bagang, church to, born again to, nagtutulungan to. Para bagang kaya lang dumadalo dahil sa ayuda, dahil sa tulong, no? Dahil mababait ang mga Kristiyano. Mababait ka mga Kristiyano, pero hindi naman tayo walang alam, di ba? Meron tayong wisdom. Alam natin kung niloloko na tayo o hindi pa. Pero huwag natin kakalimutan to palagi. Yung mahalagang punto. Na yung pananampalataya natin, aktibo tayo bilang local church, sa kapatiran, sa mga espiritual na bagay, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagdalo sa mga pagtitipon, pag-awit ng mga papuri, active tayo dyan sa ganung mga programa. Pero dapat ay meron din tayong damayan sa pangangailangan ng isa't isa. Hindi naman natin kailangan ipagbili lahat ng ating ari-arian na gayang ginawa doon sa Gawa 2:44 hanggang 47. Matindi yung sitwasyon nun, famine. Talagang tagutom. So ngayon naman hindi, mga kapatid. So yan, mga kapatid, ang isang halimbawa kung saan sila umabot yung kanilang kooperasyon, yung pagdadamayan nila. So halimbawa yan. At sa huling bahagi, mga kapatid, ng ating aralin ay yung mga tagubilin nito tungkol sa huwag tayong sumuko sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, huwag nating titigil yan. Huwag mawawala sa atin yan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Yan po makikita natin sa Galatians 6:9 hanggang 10. Ito po sabi, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, sabi dyan, ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Balikan natin mga kapatid, para makatas nating mabuti ito. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ito'y panawagan, di ba? Na huwag tayong sumuko o mapagod sa paggawa ng mabuti. Pag sinabi manghinawa,
Do not grow weary. Parang nalalambot ka na sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti, mga kapatid, ay hindi palagi kasing madaling gawin. Hindi madaling gawain yan. Kasi minsan walang kapalit yan, napapuri. O minsan pa tila hindi mapapansin yung paggawa mo ng mabuti. Pero yun ang tagubilin, huwag tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sa kabila ng mga pagsubok, pinapaalalahanan tayo na magpatuloy tayo anuman ang mga hamon, mga challenges o mga hadlang sa paggawa natin ng mabuti. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag ng Panginoon na maging matyaga. Matyaga sa paggawa ng mabuti. Yan ang pinapakita, huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti. Maging matyaga sa paggawa ng mabuti kahit na hindi kaagad nakikita ang resulta o gantimpala. Kahit wala tayong reward, dapat tayo magkaroon ng determinasyon na magpatuloy sa paggawa ng tama at ng mabuti sa ating mga personal na buhay at sa ating paglilingkod sa iba. Paglilingkod din yan sa iba, mga kapatid. Yung pagtulong natin din sa kapatiran, pagdadamayan din, kooperasyon din yan. Sapagkat sa takdang panahon, ibig sabihin, nagpapahiwatig yan na may tinakdang oras talaga ang Diyos para sa bawat bagay. Kasama na ang pagtangkap ng mga bunga ng ating mga mabubuting gawa. Maaaring hindi natin makita agad yung mga resulta ng ating pagsusumikap. Ngunit ipinapangako sa atin ng Diyos na may tamang oras para sa lahat ng bagay. Kaya nga sinabi ni Pablo dyan, sapagkat sa takdang panahon, for in due season, season ng Diyos yan. Sa takdang panahon ng Diyos, hindi naman ibig sabihin yan ayon sa ating kalendaryo o kagustuhan. Ayon yan sa plano, sa karunungan ng Diyos. Ang Diyos ang magtatakda ng panahon na yan. Ito, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin ng patience, pasensya, at pagtitiwala sa kapanahunan ng Diyos. Dapat nating tandaan na may takdang oras para sa pag-ani ng bunga ng ating ginagawa. At ito'y dumarating ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi pa rito, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo. Ibig sabihin makukuha natin. Pinakikita ng pariralang ito, mga kapatid, na merong katiyakan ng ani. Tiyak, aani tayo ng gantimpala para sa mga mananampalatayang patuloy na gumagawa ng mabuti. Katulad lang ng isang magsasaka, di ba? Nagtatanim pero sa bandang huli, makikita din natin, kagaya na magsasaka, makikita din natin ang bunga ng ating pagsusumikap. Dito, mga kapatid, ay ipinapangako ng Diyos na ang paggawa ng mabuti ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Sa tamang oras, makikita natin ang bunga nito, maging sa buhay natin o sa buhay ng ibang tao. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo. Ito yung nagbibigay ng pag-asa. Yan ang nag-encourage sa atin at ng kasiguruhan sa atin na ang ating ginagawang pagtsatsaga ay merong halaga at magdadala ng magagandang resulta. Kaya huwag tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo, mga kapatid, kung hindi tayo manlulupaypay. Ibig sabihin kung hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti. Kaya huwag nating hayaan, mga kapatid, na panghinaan tayo ng kalooban. Napigilan tayo sa paggawa ng mabuti. May hirap talaga yan. Pero sa biyaya at tulong ng Panginoon, magagawa natin yan. At kung tayo aasa sa, gaya na sinasabi dyan sa talatang yan, na aasa tayo sa takdang panahon ng Diyos, yung ginagawa natin, magkakaroon ng magandang resulta yan para sa atin. Huwag tayong tumigil, mga kapatid. At sa ulit talata sa verse 10, sa 6:10, yung kasunod lang yan, kaya't habang may pagkakataon, ibig sabihin habang may oras tayo, habang tayo ay nabubuhay, meron tayong pagkakataon na makagawa na mabuti. Dapat natin itong samantalahin, di ba? Kasi habang may pagkakataon, kasi hindi palagi nandiyan yung pagkakataon
Hindi palagi nandiyan ang oportunidad. Habang may opportunity tayo, ano sabi? Gumawa tayo na mabuti sa lahat. Lahat. Pag sinabing lahat, mga kapatid, hindi lamang yung mga kapatid natin sa pananampalataya, kundi lahat ng tao na available na kaya nating abutin. Alam natin, hindi naman lahat ng tao maabot natin. Hindi natin kaya. Yung mga kaya nating abutin, gumawa tayo na mabuti sa lahat. At merong special mention, mga kapatid, sa huling parirala, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Especially, lalong-lalo na, to those who are of the household of faith. Nakita nyo, ano ba yung household of faith? Yung kasama natin sa pananampalataya. Partikular, mga kapatid, mas kilala natin yan doon sa loob ng local church natin, mas kilala natin. Hindi naman natin kilala lahat eh. So, dito lang sa kaya nating abutin. Yung kabilang sa sambahayan sa pananampalataya. Special mention eh, di ba mga kapatid? Especially. So, ang sambahayan ng pananampalataya, tumutukoy yan sa miyembro ng church. Yung mga talagang sigurado tayo mga Kristiyano. Hindi yung nagpapanggap lamang. Kung sigurado ka kapatid yan sa pananampalataya, masiglat sa pananampalataya, talagang genuine na Kristiyano. Okay, may mga pagkukulang yan, pero lahat naman tayo may mga pagkukulang. Pero kung sigurado ka, yan ay kapatid talaga sa pananampalataya. Ang sabi rito, habang may pagkakataong gumawa ng tayo na mabuti sa lahat, lalong-lalo na raw sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. So yan mga kapatid, di ba? Kooperasyon yan, pagdadamayan, at pagtulong sa isa't isa. So yan mga kapatid, ang ilan lamang, maraming pagtuturo ang Biblia tungkol sa kooperasyon sa gawain ng Ebanghelyo. Kooperasyon sa gawain ng Ebanghelyo. So dito mga kapatid ay pinapaalala sa atin, bago tayo magwakas, paalala lang sa ating mga sarili ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagsusumika para sa gawain ng Diyos. Pag sinabing gawain ng Ebanghelyo, malawak yan. Pero yan, may tungkol yan sa gawain ng Diyos. Ang ating buhay, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ay hindi isang solong paglalakbay. Hindi ka nag-iisa dapat. Ito ay isang paglalakbay ng sama-samang pananampalataya. Tulong-tulong tayo na may layunin na ipalaganap ang Ebanghelyo at paglingkuran ang isa't isa at ang ating kapwa. So sa ating pagbabalik tanaw mga kapatid sa mga talata na ating ginamit dito sa Pilipos, Roma, Gawa at Galacia, nakita natin ang kahalagahan ng pagkilala sa kontribusyon ng bawat isa. Ibig sabihin, dapat kinikilala natin yung contribution na nagagawa ng bawat isa, maliit man o malaki ang kanilang papel bilang bahagi ng katawan. At nakita natin yung pagmamalasakit sa kapwa, mananampalataya. At ang pagtsatsaga. Kailangan magpatuloy tayo, huwag tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti. Tayo mga kapatid ay nagbibigay. Pag ginagawa natin yan, nagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. So mga kapatid, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, huwag tayong panghinaan ng loob. At sama-sama tayo maglingkod sa kapatiran at sa komunidad. Kung tayo magpapatuloy, ang bunga ng ating mga resulta, ng ating mga gawa, ay dadating sa tamang panahon ng Diyos. Naway ang bawat isa ay patuloy na mag-alab. Mag-alab tayo sa kooperasyon at pagkakaisa sa gawain ng Diyos. Sapagkat tayo tinawag hindi lamang upang maglingkod, kundi upang maging liwanag at patunay ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat at naway pinagpala tayo ng Panginoon sa ating ginawang pag-aaral.